May isang batang iniwan ng magulang. Lumaking puno ng galit. Isang lalaking umangat sa kahirapan gamit ang football. Naging idolo ng milyon-milyong tao. Pero sa likod ng palakpakan, may tinatagong dilim na unti-unting lumalamon sa kanya. Ito ang kwento ni Bruno. Hindi lang ng isang krimen, kundi ng isang sirang pagkatao na hindi na nailigtas. Si Bruno Fernandes de Souza, isang Brazilian goalkeeper, ay lumaki sa isang buhay na wasak na agad simula pagkabata. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong 3 buwan pa lang siya, sa bayan ng Ribeirão de Naves sa Brazil. Pinalaki siya ng kanyang lola habang ang kanyang mga magulang ay lumayo, literal na libo-libong kilometro ang distansya. Sa loob ng 18 years, hindi niya nakita kahit isa sa kanila. Noong 2006, habang sumisikat na siya sa football, saka lang niya muling nakilala ang kanyang ina. At ito pa ay naipalabas sa TV. Lumaki siya sa hirap, isang working class na buhay, kung saan ang football lang ang nakikita niyang paraan para makaahon. Dahil sa kanyang tangkad na 6'2", noong 12 years old pa lang siya, ginawa siyang goalkeeper sa isang academy sa Venda Nova. Pero kahit bata pa, may napapansin na sa kanya. Isang mainitin ang ulo. Bago pa man siya maging pro noong 2004 sa Atletico Mineiro, nakulong na siya ng isang gabi dahil sa violent na away laban sa rival fans. Bago pumutok ang kontrobersya kay Eliza Zamudio, may asawa na siya. Ang kanyang childhood girlfriend na si Diane Rodriguez, at meron silang 2 anak na babae. Ang relasyon ni Bruno Fernandes de Souza at Eliza Zamudio ay nagsimula noong 2008 o 2009 matapos silang magkakilala sa isang party. Noong panahon na iyon, si Bruno ay isang sikat na goalkeeper at captain ng Flamengo, isa sa pinaka-popular na football clubs sa Brazil. Noong August 2009, sinabi ni Eliza kay Bruno na buntis siya. Si Bruno, na may asawa na, ay umano'y pinilit siyang magpa-abort. Pero tumanggi si Eliza. Bandang October 2009, nag-report si Eliza sa pulis na siya ay kinidnap ni Bruno at ng kanyang mga kaibigan. Tinutukan ng baril sa ulo at pinilit uminom ng gamot para magka-abortion. Pero tinanggihan ng judge ang request niya para sa restraining order. At noong February 2010, nanganak si Eliza sa kanilang anak na si Brunino. Nung nalaman ni Bruno, tumanggi ito na kilalanin ang bata at magbigay ng child support. Ayon sa mga investigador, si Bruno ang nagplano ng pagpatay kay Eliza para makaiwas sa pagbabayad ng child support. Noong gabi ng June 2010, nilinlang si Eliza at kasama niya ang kanyang 4-month-old na anak mula Rio de Janeiro papunta sa isang hotel. Gamit ang pangakong aayusin ni Bruno ang issue sa pagiging ama at magbibigay ng financial support. Sinundo sila ng kaibigan ni Bruno na si Luis Ramao, aka Spaghetti, at isang teenage na pinsan, at dinala sila sa property ni Bruno sa Belo Horizonte.
Ayon sa reports, kinulong si Eliza sa loob ng 6 na araw. At noong June 10, 2010, dinala siya sa bahay ni Marcos Aparecido dos Santos, aka Bola, isang dating pulis na inupahan nila para gawin ang pagpatay. Si Eliza ay binugbog at saka sinakal hanggang mamatay sa harap mismo ng kanyang anak. Ayon sa testimonya ng pinsan ni Bruno, ang katawan ni Eliza ay pinagputol-putol. May mga parte na umano'y pinakain sa mga alagang Rottweiler ni Bruno, habang ang iba ay inilibing sa ilalim ng simento. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan. Pagtapos ng pagpatay, natagpuan ang baby na si Brunino na naiwan sa isang slum at kalaunan ay ibinalik sa ina ni Eliza, na siya ngayon ang legal guardian nito. Si Bruno ay nahatulan ng 22 years at 3 months na pagkakakulong noong 2013 dahil sa kanyang role sa kidnapping at pagpatay kay Eliza. Matapos magsilbi ng humigit kumulang 7 taon, pinalaya siya noong 2017 matapos ang isang habeas corpus petition. Pero naaresto din siya noong parehong taon at kalaunan ay inilipat sa semi-open regime noong 2019. At noong January 2023, nabigyan siya ng release on license. Pero ngayon, as of April 3, 2026, si Bruno Fernandez de Sosa, 41 years old, ay isa ng tumatakas na kriminal matapos niyang nilabag ang kondisyon ng kanyang release para lang makapaglaro ng football sa isang state. Noong early March 2026, naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya matapos siyang bumiyahe papuntang state of Arce nang walang judicial authorization. Nilabag nito ang kondisyon ng kanyang release na bawal siyang umalis sa Rio de Janeiro. Same month, naglabas ang Rio de Janeiro ng DISC denunsya o procurado means wanted poster para sa kanya. Humingi ng tulong sa publiko para mahanap siya. At dahil hindi siya sumuko hanggang kalagitnaan ng March, officially nang binawi ang kanyang libertad kondisyonal o parol. Inutusan siyang bumalik sa semi-aberto or semi-open prison regime para tapusin ang natitirang sentensya niya na nakatakdang matapos sa 2031. Lahat ng ito ay dahil noong February 2026, kinuha siya sa Vasco AC para maglaro sa Copa do Brasil. Pero nagdulot ito ng matinding galit at debate sa buong bansa dahil sa kanyang nakaraan. Ayon sa reports, isang match lang ang nalaro niya bago tuluyang mabawi ang kanyang legal status at ma-terminate ang kontrata niya. Si Brunino, ang batang nawalan ng ina sa karumal-dumal na paraan at inabandona ng ama, ay patuloy na pinalaki ng kanyang lola sa ina na si Sonia Mura, na siyang naging legal guardian niya mula pa noong sanggol siya. Sa mga recent na desisyon ng korte, muling kinumpirma ng judge na may karapatan si Brunino
sa financial compensation dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Isang halagang ipinataw kay Bruno bilang bahagi ng civil case kaugnay ng pagpatay noong 2010. Habang ang kanyang ama ay hinahanap pa rin ng pulis, si Brunino Zamudio, 16 years old, ay unti-unting gumagawa ng sariling pangalan bilang isang top football talent. Sa parehong posisyon na dati ring nilaro ng kanyang ama. Noong February 10, 2026, sa mismong 16th birthday niya, pumirma si Brunino ng kanyang unang professional contract sa Botafogo. May tangkad siyang 6'5" at isa sa mga key player ng Botafogo U17 squad. Isa sa mga naging bida sa South American Sub-15 Championship at nakatanggap na rin siya ng call-ups para sa Brazilian National Youth Teams. Ang kontrata niya sa Botafogo ay natatakdang tumakbo hanggang February 2029. Ito yung mas malalim na side ng kwento. Hindi lang krimen, kundi ugat kung bakit nangyari. Kung titingnan mo si Bruno, hindi siya basta masamang tao lang. Lumaki siya sa matinding abandonment, iniwan ng magulang, at walang stable na emotional foundation. Sa ganitong setup, madalas nabubuo ang isang tao na hirap mag-trust, walang empathy, at may tendency kontrolin ang ibang tao. Yung galit na hindi niya na-process noong bata pa siya, naipon niya. At kapag hindi mo hinilom, lalabas yan in the worst way possible. Dagdag pa dyan, sumikat siya. Naging powerful, naging untouchable sa pakiramdam. Dito, pumapasok yung tinatawag na narcissistic personality traits. Yung feeling na ikaw ang masusunod at hindi ka pwedeng kontrahin. Nung nabuntis niya si Eliza, hindi niya nakita bilang responsibilidad. Nakita niya ito bilang threat sa control niya. At kapag ang isang tao ay sanay sa control plus walang empathy, ang ibang tao nagiging object na lang, hindi na tao. Yung ginawa niya, hindi yung biglaan. Escalation yon, from manipulation, intimidation, violence, to murder. At ang pinaka nakakilabot, kaya niyang gawin yon habang iniisip niyang justified siya. At meanwhile, si Brunino, ibang kwento, same blood, pero ibang environment. Lumaki siya sa lola na may pagmamahal at direksyon. Dito mo makikita na hindi destiny ang trauma. Environment pa rin ang humuhubog sa tao. Kasi minsan, ang tunay na kalaban, hindi yung mundo eh. Ang tunay na kalaban ng tao ay yung sugat na hindi nila hinaharap. At kapag tinakbuhan mo to, pwede kang maging halimaw sa sarili mong kwento.